May galamay adlaw kini si Ramil Ayuman ug welcome sa atong KTV News Weekend. Kapin sa usa ka libo ka mga maguma gikan sa Mountain Barangays Buot, Sinsin, Sudlon 1, Sudlon 2 ug babag ang nakaruwat og ayuda gikan sa Cebu City Government. Yung kahintang labi na karon sa ulan ba? Tingin diba? Grabe kaayo ang init karong mga panahon na. Mahasta atong mga hayop ug mga Personal nga gipangapod-apod ang hinawang ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, kauban nilang councilors Ray Gilon ug Francis Espares. Matag barangays makadawat og tag 400 ka mga beneficiaries o ayuda na dunay 5 ka kilog bugas, canned goods, mga hoses og animal feeds. Mga barangay sini sa Cebu City Distritohon pinagi sa pag-issue citations, labi na katong tag-as kay kaso sa mga ero nga dunay rabies. Adungan ta og implement, no? Unya kanang na ang para pareha sa og usa pa na usa sayaw pa pareha tag steps. Kano sa kani implement mo? Ang atong target is 15 is Saturday 17. June 17. Mato ni City Vet Dr. Alice Otlang, ang pangu sa DBMF, nga ilang ipatawag ang mga barangay officials nga tagas o kaso sa rabies sa dili pa nila sugdan ang pag-issue mga citation. Karong tuigang barangay Lahog may nakuna sa labing daghang iro nga dunay rabies. June 17, 2024, sugdan sa taga DBMF ang pag-issue citations alang sa taga barangay Lahog. Base sa record sa DBMF, Enero hangtod sa Hunyo karong tuiga, nakatala og 15 ka kaso ang syudad sa Subo, itandi sa miaging tuig 17 ka rabies cases ang natala. Abante sa trabaho ang Rubberized Oval o Siyam Kaadlaw. Sigon ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia na ang original nga sahad unyo 30 ning tuiga tapuson ang Rubberized Oval. Ang ongoing rehabilitation sa Rubberized Track Oval diya sa Cebu City Sports Complex makumpleto karong Hunyo 21. Ato sa tikom sa mga contractors gisaaran si Mayor Garcia nga mahuman kini sud sa 15 kaadlaw. strict deadlines to follow. And then most of it they will deliver lain man na nice painting sa school building. So the oval ang ilang promise nako was that now they are already in the second layer. Itandi sa milabayng duha ka tuig ang tuig 2022 maoy daghang nangamatay sa sakit nga dengue dinhi sa siyudad sa Subo. Matod pa ni City Health Officer Dr. Daisy Villa, The same thing, ang atong gibuhat is sa dengue is sige gyapon tag adto sa atong mga kabaranggayan. Labi na katong na ay affected nga mga kaso, ato gyung sayo kaayo mo ato ang atong dengue team. No? Tan-aw nila, mag-inspect gid sila sa ilang atong 2022 adunay 22 ang nangamatay sa dengue uban sa 833 ka dengue cases. Niadtong 2023 adunay 761 ka dengue cases uban sa 5 ka nangamatay. Karong tuiga adunay 133 ka dengue cases o 254 ka mga suspected dengue cases. Usara ang namatay 3 anyos na taga-Buhisan, Cebu City. Mga permits gipaspasan haron magamit na ang extension building sa Guba Community Hospital. Dismayado si Acting Mayor Raymond Garcia o man niya nasuta nga dulaan na sa unom ka tuig. Wa gyapon magamit ang bagong edifisyo sa Guba Community Hospital nga gifunded kini sa Department of Health. Ang taga-Obo nakabantay nga niadto pang Oktubre 5 sa miaging tuig, wa gyud lihuka sa contractor ang mga permits. 138 million pesos ang nahimong savings sa Cebu City Government human gikunhuran ang dulaan 400 milyones ka pesos nga kahin sa maabot nga 2024 palarong pambansa sa sunod buwan. Authorize only the charging of 262 million out of the 400 million
there is a cut of 138 million. That is maximum. Maximum na galing ng 262 million na kay inigabot ani purchase na gyud na may mobido lower. Sa gihimong review ni Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia, ang kinatubuk-ang budget sa hosting sa palarong pangbansa 2024 moabot na lang ngadto sa 262 milyones ka pesos. Lakip sa ilaslasan, ang kahina lang sa proposed extension sa grandstand sa Cebu City Sports Center tungod kay di na kini mahuman atol sa schedule sa palaro. Laing budget nga gikunhuran mao ang side events gikan sa 60 million pesos, gikunhuran kini ngadto sa 20 million pesos. Ang LED screens gikunhuran sa og 50 million pesos. Ang portales gikan sa 18 million pesos ngadto na lang sa 8 million pesos. Gipaibaw ni Acting Mayor Raymond Garcia nga ang Senior Citizen Financial Distribution karon ng June 14 o 15 alang sa tulo ka buwan gikan sa Abril, Mayo ug Hunyo. The senior citizen financial assistance on June 14 and 15. The practice is towards the end of the month. Pero ako gusto magyakog sa'yo, gusto ba nagpas-pas pa kami. Diba? So ato na lang yung middle of the month. So that they can also use it earlier. Giklaro ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga way kausaban sa policy direction sukwahi kinis pamahayag ni Mayor Mike Rama. Text messages, no? Kay ni-react man si Mayor Mike and regarding to my policy direction. So, this is what I have to say lang. I don't think there is really any change in policy direction. Kami ni Mayor Mike, pareha yung policy direction. Kung saan ang policy direction, kaayuhan sa tanan tao. Kaayuhan sa syudad sa Subo. Ug mo kato naglangkob sa mga nagunang balita sa atong KTV News Weekend kini si Ramila Yuman.